The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. There was a scholar of the law who stood up to test Jesus and said, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "What is written in the law? How do you read it?" He said in reply, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." He replied to him, "You answered correctly. Do this, and you will live." But because he wished to justify himself, he said to Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied, "A man fell victim to robbers. As he went down from Jerusalem to Jericho, they stripped and beat him and went off, leaving him half dead. A priest happened to be going down that road, but when he saw him, he passed by on the opposite side. Likewise, a Levite came to the place, and when he saw him, he passed by on the other side. But a Samaritan traveler who came upon him was moved with compassion at the sight. He approached the victim, poured oil and wine over his wounds, and bandaged them. Then he lifted him up on his own animal, took him to an inn, and cared for him. The next day he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper with the instruction, "Take care of him. If you spend more than what I have given you, I shall repay you on my way back." Which of these three, in your opinion, was neighbor to the robber's victim? He answered, "The one who treated him with mercy." Jesus said to him, "Go and do likewise." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. One of our professors in scriptures said this, and I remember them. When you read the letter of Paul to the Galatians, galit siya. When you read the letter of Paul to the Galatians, galit siya. Kaya ang tawag dyan, Galatian. Ano po? Kung inyo pong babasahin at pakikinggan yung mabuti, it is a letter of reprimand. Reprimand. Bakit? Alam, kung inyo pong napakinggang mabuti, ang konteksto ay, alam na ng mga Galatians kung ano ang tama, itinuro na sa kanila. Ngayon, nabalitaan ni Saint Paul, ang pamumuhay na salungat ayon sa katuruan. Hindi lang yun ang nakakagalit. Ang nakakagalit ay, alam mo ang tama, ginawa mo ang mali, nangatuwirang ka pa. Sadyang nakakagalit yun, hindi po ba? Yung mga magulang, guro, kung sino man, marahil sa magkakapatid, alam natin yun, isa sa nakakainis sa bahay, yung alam mo na kung ano ang dapat gawin, hindi mo ginawa. Hindi mo ginawa. Kahit naman sa opisina, kahit saan, alam mo, sasabihin mo, matalino ka naman. Hindi ka naman kung ano man. Pero ba't hindi mo ginawa?
sayang yung ang katalinuhan ay ginamit sa maling pangangatuwiran. At yun ang palagi ko pong sinasabi. What makes sin more evil is when we try to justify it. When we try to justify it. Anong kaugnayan niya sa Ebanghelyo? Alam mo naman, matalino ka. Kung inyong pakikinggan kung sino ang kausap ng Diyos, alam niyang kabisado niya ang batas. Ngunit ang pagtatanong ay hindi dahil merong matutunan, kundi naghahanap ka ng maling isasagot ng iyong tinatanungan. Kaya nga binabalik ng Diyos sa Kanya, ano sa iyong palagay? Ano sa iyong palagay? Mga minamahal na mga kapatid, ano yung mga bagay-bagay na alam mo na mali ginawa mo pa rin? Hindi ba alam ng mga nangangalunya na mali ang mga lunya? Hindi ba alam ng mga nagnanakaw na mali ang pagnanakaw? Hindi ba alam ng mga taong nagsisinungaling na mali ang magsinungaling? Hindi ba alam ng mga taong chismoso na mali ang magchismis? Ang sagot doon ay, alam mo. Alam nila. Alam natin. Pero bakit hindi mo magawa ang tama? May kanya-kanyang kadahilanan. At alam ng Diyos kung ikaw ay humahanap lang ng lusot. Sapat ang iyong talino. Sapat ang pag-iisip na meron na pinagkaloob sa'yo ng Diyos. Gamitin mo sa tama. Pero ano ang higit na mali? Yung mga taong mabilis lang magkomentaryo. Nagagalit sila sa kanilang kura paroko dahil sarado ang simbahan. Sasabihin nila, ano ba yan ang paring yan? Pari pa man din. Takot ba siyang mamatay? Bakit siya takot mahawa ng COVID? Bakit ayaw niyang buksan ang simbahan? At kahit ang matanda, alam niya ang kanyang karamdaman. Immune compromise. Dahil sa kanyang diabetes. Nagbukas ng simbahan. After 1 week sa pagbubukas, na COVID si Father. Patay. Ano sabi ng mga komentaryo? Alam naman pala niyang madali siyang mahawa. Ba't siya nagbukas? Mga minamahal na mga kapatid. Magandang pagtuunan ng pansin ito. Nagpasabi, minsan, sabihin mo nga kay Father, na ayusin niya mga pinapakain na street dwellers. Ipatigil niya kung hindi niya kayang ayusin. Ano lang ang sagot ko? Hulihin nila. Madali kasi magsabing, ipatigil mo yan. Pero ang aking tanong ay, anong ginawa mo? Mga minamahal na mga kapatid, I always say this, hindi ako nagbibigay o hindi dapat tayo nagbibigay dahil meron tayong sobra, kundi dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Bakit mo tinutulungan na may sakit? Hindi dahil meron kang pera, pero marahil naramdaman mo ng pakiramdam ng isang may karamdaman. Bakit iniiwasan mo na masaktan ang iyong asawa? Na meron kang pagnanais marahil na maging mas masaya sa piling ng iba. Dahil alam mo ang pakiramdam ng nasasaktan. Kaya nga, ang palaging sabi ng Diyos, hindi mo kaya magmahal sa ibang tao kung hindi mo kayang mahalin ang iyong sarili. Pero wag mong kakalimutan, hindi ka makakaakyat ng langit nang lilimutin mo ang iyong kapwa. Paulit-ulit mang yan sinasabi, masakit man yan sa tenga,
Pero sa gitna ng iyong kasaganahan at kawalan, yun pa rin ang tanong, pinakain mo ba ang nagugutom? Pinainom mo ba ang nauuhaw? Did you welcome strangers? Did you visited the sick? Did you visited those who are in prison? Did you bury the dead? Maganda pagtuunan ng pansin yun. My dear friends, my brothers and sisters, the only way to be loving is to love. The only way to be generous is to give. Do not forget it. The only way to be loving is to love. Not to think of love, but to love. And even Saint John Bosco have said this. Don't just tell people that you love them. Make sure they feel it. Naramdaman nila. Naramdaman nila. Huwag mo sabing, I want to be generous. The only way to be generous is to give. But please, don't just give out of your excess. Keep this in mind. Nagbibigay tayo hindi dahil meron tayong sobra. Nagbibigay tayo dahil alam natin ang pakiramdam ng walang-wala. Amen. Going back to what I've said, when you commit sin and you go to confession, you have to remind this as God asking you, hindi mo ba talaga alam na kasalanan yan? Hindi mo ba alam na mali yan? Marahil ang sagot mo ay, alam ko, Father, o alam ko, Lord, kaya nga ako nangungumpisal. Pero pag inulit mo, ano ang hindi mo alam? As the saying goes, if you commit mistake once, that is a mistake. But if you repeat the same mistake twice, then it is no longer a mistake. It is already a decision. It is already a decision. My brothers and sisters, alam natin ang kasabihan, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Today, we are being invited. Am I not among the Galatians who know the law, failed to do it, and the sad story, I was trying to justify it. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.